Kaugnay po sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity dahil sa El Nino, kumuha po tayo ng update mula kay PCO Assistant Secretary Zoe Villarama, ang spokesperson ng Task Force El Nino. Magandang gabi po, ASEC Villarama, si Dominic Almelorito ng PTV Ulat Bayan Weekend. Magandang gabi, Dominic. Magandang gabi sa mga taga-subaybay. ASEC, as of today po, may nadagdag ba sa listahan ng 276 cities and municipalities na nagdeklara ng state of calamity, ASEC? Oo, tama yan, Dominic. No? Ngayon, as of 6 a.m. today, naging 277 cities and municipalities na nagdeklara ng state of calamity. At gaya lang nabanggit mo kanina, sa bilang na yan, kasama ang siyam na buong probinsya, pati ang isang rehiyon, which is BARM. ASEC, doon po sa mga lugar na personal ninyong napuntahan, kumusta po ang mga kwento ng mga apektado ng El Nino at ano naman ang sinasabi ninyo sa kanila para maibsan naman yung kanilang mga pangamba? ASEC. Oo, iba't iba yung pangangailangan ng mga magsasaka at mga mangingisda dun sa mga lugar na napuntahan natin. So, kagagaling ko lamang sa Zamboanga Peninsula kung saan nanggaling din ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mag-abot ng tulong mula sa Office of the President. Depende kasi sa pangangailangan ng magsasaka o mangingisda ang tulong na binibigay ng gobyerno. Kung halimbawa, punla lang ang kailangan, yun ang binibigay. Kung irrigation system, yun din ang binibigay. Kung ang hinihingi ay gasolina lamang, yun din ang binibigay para sa gas fuel pump. ASEC, doon naman sa mga short-term at long-term interventions ng pamahalaan dito sa El Nino, kumusta naman po ang resulta ng mga pagtugong ito, ASEC? Ako, tuloy-tuloy lang po ang paglalatag ng mga short-term at long-term interventions. No? Kasi patapos na itong El Nino, pero recurring siya every 2 to 7 years. So, yung mga ginagawang interventions like pagsasaayos ng mga irrigation system, ng mga kanal, pati yung mga food storage facilities, tuloy-tuloy lang yan to ensure that we have food security and water security sa mga darating pang taon. ASEC, umabot na po sa magkano ang pinsala ng El Nino sa agrikultura at yung tulong naman so far na naipaabot na ng gobyerno sa mga apektado, ASEC? Opo. As of today, this morning, nasa 5.9 billion pesos yung danyo sa agrikultura. Pero ang nabigay na tulong ay from the Department of Agriculture, DSWD, ay nasa 2.6 billion pesos. Hindi pa kasama dyan yung tulong na inabot mismo ng Pangulo sa Regions 9 at 12 na cash assistance, presidential assistance to farmers, fisherfolk, and families. ASEC, ano naman ang mga paghahanda natin para sa paparating na La Nina at gaano po ba katindi yung inaasahan nating epekto nito, ASEC? Oo, ang sinasabi ng pag-asa, posibleng maging weak to moderate lang yung La Nina, pero sa kabila niyan ay naghahanda pa rin tayo. So, pinaghahanda ang DPWH at iba pa mga sangay ng gobyerno para sa flood control projects nito. Kasama rin yung paghahanda sa mga water impounding facilities, pati po yung mga catchment system para hindi lamang po mabawasan yung pagbabaha, kundi mapakinabangan naman natin yung excess water o yung tubig para sa pagdating din ng mga drought o recur ng El Nino. Tapos din yung mga ilog ay nagkakaroon po ng desilting at dredging para po mapaghandaan din kung sakaling bumuhos nga ang napakalakas na pag-ulan sa panahon ng La Nina in the second half of this year. ASEC, doon naman sa mga identified na high-risk area sa flooding and landslides, kasama ba sa nakalatag na plano yung pagpapatupad ng forced evacuation doon sa mga residenteng apektado na maaaring maapektuhan itong mga pagguho ng lupa, ASEC? Oo, tama yan, Dominic. No? Ina-update po yung ating hazard map para matukoy kung ano yung mga landslide at flood-prone areas. At dun sa mga kadalasan nga ay nagkakaroon ng pagtaas ng tubig, kinakasa o hinahanda yung evacuation plan at saka po yung pag-iimbak din ng supplies. Po kasi pinagkaiba yan kung may bagyo. So, yun ang paghahanda. Isa rin sa mga paghahanda na ginagawa habang papalapit o bago mag-shift to La Nina yung climate phenomenon. Alright, maraming salamat, ASEC Zoe Villarama. Magandang gabi po, ASEC. Maraming salamat, Dominic. Magandang gabi sa inyo lahat.